Okay. Okay. Ito, iparinig ko muna sa inyo itong napakagandang awitin. Tay, ang layo mo sa selda ng tahagi. Lamig ng bakal, lamig ng mundo. Pilit ka nilang binabagsak, pilit kang pinatatahimik. Pero bawat balita sa'yo, mas lalo akong tumitindig. Sabi nila, tapos ka na. Sabi nila, wala ka na. Pero tay, dito ako, dala-dala ang apelyido mo. Ang bigat tay, ang bigat ng pangalan natin. Pero hindi ako yuyuko, kasi anak mo ako. Tinuturuan mo ako noon paano lumaban. Tumayo ka, inday, huwag kang matakot sa ulan. Ngayon ako naman, kaya ko naman ang sasalo. Habang ikaw ay nakagapos, ako ang magiging sibat mo. Tatay, ako na ang haharap. Sa lahat ng bato, sa lahat ng sakit, pinipilit ka nilang ilubog. Pero tay, hindi tayo lulubog. Tatay, ako na ang sasagot. Sa lahat ng bintang, sa lahat ng galit. Kung ikaw ang pinabagsak nila, ako ang babangon para sa'yong dalawa. Boses ng anak pa rin, naaalala ko pa tay. Nung hinahabol ka ng kalaban, sabi mo sa'kin, anak, huwag kang iiyak sa harap nila. Kaya ngayon tay, ngiti ang isinasagot ko. Sa mga sumisigaw ng guilty, kahit wala pang hukom. Impeachment dito, kaso doon. Black propaganda sa TV, gusto nila akong mapagod. Gusto nila akong sumuko. Pero tay, dugo mo to, Duterte to. Hindi kami sanay sa atras, hindi kami sanay sa luhod. Bulong kay tatay, pero naririnig ng buong mundo. Tay, pagod ka na ba? Kumakain ka ba ng maayos? Tay, malamig ba dyan? May kumot ka ba? Tay, patawarin mo ako kung hindi kita madalaw. Pero tay, pangako, hindi masasayang ang laban mo. Ang Mindanao humihiyaw, ang Visayas sumisigaw, ang Luzon nagigising, hindi kami papayag. Hindi ka nag-iisa, tay, milyong Pilipino ang kasama mo. At ako, tay, ako ang mangunguna para sa'yo. Ay, tatay, kami na ang haharap. Mga anak mo sa kalye, mga anak mo sa bundok. Pinipilit nilang wasakin ang pangalan
ay hintayin mo ako. Uuwi ka rin sa bayan mo. Mahal ka, tapang lang tay, tapang lang. Tunog ng lumang campaign, jingle na. Duterte na unti-unting lumalakas. Ayan po ang kanta ni Kwan. Kanta po yan ni Bianca na isang Pilipina na sa ibang bansa. Ay siguro ang tatay niya black kasi itim siya, medyo kulot ang buhok. Pero ang siguro nanay halata na Pilipina. Pero ang ganda ng kanta. Nga ako. Kung gusto niyo, meron pa siyang ibang kanta, ipaparinig ko sa inyo. May bago siyang kanta, alam mo no? Turisan ka ba? Ito si ang para kay Rimulya. Kay Rimulya naman. Tagalinis ang tawag ang title niya. Virgie Piquera, magandang gabi. Ilan Sabi sa nila koro. ombudsman ka, taga-usig ng kurakot daw. Pero bakit parang taga-punas ka ng dumi ng nakaupo? Flood control budget, bilyon-bilyon ang nilustay. Pero kada ulan, it's parang dagat. Kanta lang. Bahay lubog hanggang lungkot na bubong. Pero nasaan ang kaso? Nasaan ang rehas? Tahimik ang opisina mo. Parang may bulong na. Wag muna. Inilagay ka daw dyan para bantay sa lakay sa kalaban. Para pag hindi ka kampe, bilis ng suspension rate headline. Pero pagkatropa, pagka-apelido, pagkasosyo sa negosyo, under investigation, hanggang matabunan na ng limot ang tulin mo sa bise, ang tulin mo sa dati. Presko na agad, supoy na agad, TV agad. Pero sa kontraktor na malakas, sa kaibigan ng mataas, tatlong tagulan na papel mo, wala pa rin. Tanong ng bayan na lunod, sabihin mo nga, tagalinis ka ba? O taga-usig ka talaga ng bayan? Kung may sala sa baha, bakit hindi makulong? Pero pagkalaban ng palasyo, bigla kang masipag. Sabihin mo nga nasaan ang hastisya. Tao na lulunod, pera nila lumulutang. Ilagay ka daw dyan para sa check and balance. Pero bakit parang cheque ka lang na pinirmahan? Flood control project, sabi niyo world class. Pero bakit kada bagyo kami ang naglilimas? Sabi ng COA, ghost project. Sabi ng kalsada, walang kanal. Pero sabi niyo, kulang pa ang ebidensya. Eh yung confidential fund ng iba, ebidensya daw agad, wala pang audit. Pero demanda na sa korte, ang galing yung mamili, ang talas ng mata sa kalaban. Pero pag tropa na, biglang malabo, maulan, walang makita. Bumusong ka naman sa amin, hindi sa aircon, dito sa putik, sa lamok, sa daga. Maraming Graceline, saka Marilyn na Bundok. nawala ng bahay, kung ongoing pa rin Bigyan ba natin ng ang kantang ito ng isang bata. Hindi ka inilagay dyan para maging sunod-sunuran. Inilagay ka dyan para maging takbuhan ng inaapi. Pero bakit ang boses mo parang taga-anunsyo lang ng palasyo? Buong bayan na basang-basa, gising na hindi sila ang boss mo. Kami, taong bayan ang nagpapasweldo sa'yo. Kung takot kang kasuhan ng malakas, umalis ka na dyan, ibigay mo sa matapang. Sayang ka abogado,
ano ang tama. Pero bakit ang timbangan mo tagil pa rin? Nasaan ang hastisya? Nasaan, nasaan, nasaan? Tunog ng ulan, ulan, sirena. Patak ng ulan, sirena. Sa opisina, sarado, office hours lang po. Pero kami, wala ng oras, lubog na. Okay, okay, okay. Pinatukuhan ko lang sa inyo, pinapakita ko lang sa tugtog itong kanta ng ng bata na si Bianca. Okay? Okay, okay, okay. So, ito na ngayon ang ating pag-usapan. Ito po ipakita ko sa inyo na grabe pala ang takot nila kay kay La Chica. Grabe. Ha? Salamat, Grace Line, ha? On the road ka pala, Andrea Gueco, watching from Singapore, Maya Pabengi, sa mga kabalen, Naimbag Rabi, sa mga kabsat ko, Maray na Banggi, sa mga Bicolano, mga Magayon na Bicolano, mga Uragon, Marayaw Dum, sa mga Tausog, Mapia Kagabi, sa mga Pagari, Ago Pakatakan, Rosa Barm, at tapos sa Marajaw Gaduyom, sa mga Surigaunon, maayong gabi sa mga Ilonggo, mayad nga gabi sa mga Kreya, mga kaparintihan sang nanay ko dira sa Kalinog, kag Iloilo, kag Lambunaw, sa parintiman sang akon Iloy, tatay, ni amay, dira sa Ahoy, Iloilo, sa Barutak, sa Sara. So anyway, tapos pa, mga taga Jensan, maayong gabi sa inyo, maayong gabi sa mga Ilonggo sa Jensan. Sa Sarangani, magandang gabi, maayong gabi sa mga Ilocano dyan, na Imbag-Rabi. Tapos sa mga Kapampangan dyan sa Tupi, Maya Pabengi. Sa mga taga Marbel, maayong gabi. Sa tanan nga mga taga Coronadal, kay labi na gid kay Mayor Bing Pabi Arakel. Suporta namin sa iyo. Okay. So ngayon, ang pag-usapan natin po ay itong bakit yung dating hepe dating presidente ng IBP ay takot na takot. Takot na takot siya na ipatawag si La Chica. Bakit? Ano meron kay La Chica? Ba't natatakot kayo kay La Chica? Di ba, umiikot-ikot ang kwento doon kay La Chica. Ang kwento doon, sinasabi kung si Gina Acosta, tanungin mo, andun na to si La Chica, si Colonel La Chica lang po nakakaalam. Tapos bakit ayaw nyo? Mayong gabi sa tanang mga taga Negros Oriental, sa Siquijor, sa Camiguin Island, sa Cagayan de Oro, sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, sa Iligan, sa Agusan, sa Butuan. Maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga kapatid ko at mga dating mga kasabahan ko, diyan sa Ruo sa Mindanao State University, Marawi City. Marami mga 5 taon ako nag-aral diyan, siguro mga 3 taon, kasama ko ang 5 Maranao sa isang kwarto para kami magkakapatid. Okay, ito na ngayon ang pag-usapan natin si Sara Duterte. Bakit takot sila kay La Chica? Yan, pakinggan natin po yung sinabi ng dating presidente ng IBP na si Domingo Cayosa. Alam mo, asar ako dito Puro mga mali-mali mga sinasabi. Mamaya ko sabihin mga mali-mali niya na sinasabi. Pakinggan lang muna natin siya kung ano mga binabanggit niya. Bakit? Sa rason niya, bakit huwag na ipatawag daw sila Chica?
Nako, sila chika wag nyo isuppress sila chika. So ito na po. Wala pong iba kundi ang dating IBB President, si Atty. Egon Cayosa. Cayosa, welcome back po. Magandang gabi po, attorney. Good evening, magandang gabi po sa Oh, ating mga from Banati, kababayan. Iloilo Ay, ha. ako'y uunahin ko na. Oscar Palet. Kasi syempre, dahil ilang beses namin naririnig yung pangalan nga ni Colonel La Chica, parang inisip namin bilang mga layman na dapat ipatawag na siya. Oo. At saka willing naman pala siya. Pero, Sumarinig. pero bakit kaya parang lukewarm or hindi pa ganun kahanda ang project na sabihin na sige papatawag namin siya? Mukhang hindi na ba talaga kailangan, Attorney Egon, tulad ng pinapalabas sa ibang mga abogado? Maaring kailangan, kaya lang, it is also risky for the prosecution Risky na daw, magtatawag ng kung sino-sinong witness kung wala naman silang control dun sa kanyang sasabihin at wala silang ibang ebidensya o mga dokumento na iwasto yung kanyang sinasabi kung sakasakaling evasive siya, nagsisinungaling, o kaya iba ang kanyang kinukwento. So siguro, naghihintay muna sila na meron silang mahawakang mga dokumento that will canalize or help restrain yung testimonya o yung tendency ng hostile. Kasi hostile witness ito Kumbaga, kakampi ng kabila. So kinakailangan meron silang pansangga kung sakasakaling iba o hindi na totoo yung kanyang sinasabi. So I think they are weighing that risk. Kung meron naman silang may pre-presenta na ibang witness, whether hostile or not, no, yung kakampi nila, to prove the same point, it will be more prudent na wag na nilang isali itong si Colonel La Chica at they will rely on many other more competent So, ibig sabihin, klaro, takot sila kay La Chica. Baka daw hindi makokontrol. Siyempre, una, nais ko sabihin na mali naman yan, isusuppress yung ebidensya. Mali ang sistema sa Pilipinas. Sa Amerika po, may tinatag na Brady Rule. Brady versus Maryland. Nagsabi po sa Brady versus Maryland, iniutusan ang lahat ng mga prosecutors na hindi kayo pwede mamili ng ebidensya. Kung anong gusto nyo lang ebidensya, i-presenta. Bakit? Kailangan i-presenta nyo rin ang ebidensya na maaring makakatulong sa kinakasuhan nyo. Sapagkat po, may tinatag na due process kung ano sa Amerika, ganon din sa Pilipinas. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So sa atin din, ganon din yan. So, ibig sabihin, due process, complete process. So, kung may hawak na ebidensya ang nag-akusa, kapag ikaw ay prosecutor, obligado ka na ipresenta mo rin kahit na makakatulong sa akusado. In the same manner na dapat ganun din ginawa nyo sa impeachment laban kay Sara Duterte. Para malaman ng tao, and let the people judge. Ganun po yan. Kaya sumasama ang sistema ng ating pangkatarungan dahil sa inyo, mga katarantaduhan. Pakinggan natin si Cayosa. more controllable witnesses in the sense na meron silang ibang ebidensya pag hostile witness ito para panatiliin siya dun sa katotohanan. Ayun. Pero attorney, sakaling hindi nila ipatawag etong si Colonel La Chica at hindi ipatawag ng prosekusyon, yun po bang mga naging salaysay, for example, ni Gina Acosta at ni Ortonio kanina, sasapat ba yun? Masasabi ba natin na merong sufficient na mensaheng ipinarating para ma-convict or kung hindi man, bumigat yung kaso laban kay VP Sara? As it is, kung hindi may explika ng evidence for the defense yung mga irregularities, malinaw na merong basehan. Sapagkat bobo ka talaga. malinaw ho sa batas, dun sa COA circular, kung hindi Hindi naman criminal law ang COA circular. Bobo ka talaga. Domingo Cayosa ka. ka makapag-liquidate ng maayos o kaya nakita ng COA na hindi tama paggamit mo dun sa pondo, yung confidential or intelligence fund, ang presumption, meron ng kaagad legal presumption
na ginamit mo yan for your personal benefit. Bobo! Bobo! Bakit? Ang presumption, mag-attach lang yan kung hindi siya nagsumite ng resibo. Ang kay Sara na kaso, nagsumite siya ng resibo. Hindi lang ginalang ng COA. Ang binabasihan mo sa pagsalita mong ganon, basahin mo uli ang Antonio Mendoza versus People of the Philippines. Si Antonio Mendoza po ay dating mayor, acting mayor ng Caloocan City, binigyan siya ng pera ng lungsod ng Caloocan. Pero anong nangyari, hindi siya nagbigay ng resibo. Si Sara nagbigay ng resibo. Kaya hindi mo pwede masabihin na sapat na hindi na ipresenta si La Chica. Kailangan malaman na actual ba kinuha ni Sara ang pera. Yan po yan. Ang hindi mo pa rin naisip sa kabubuhan mo, sa dahil bias ka kayusa, ay hindi mo ba iniisip na may karapatan pa siya mag-apila sa Supreme Court? Napakabubo mo talaga, oh. No klaseng abogado ka? Niluloko mo lang ang tao na nakikinig sa'yo. Ay, nako. Sige, pakinggan natin ang bubong abogado na to. At hindi lang yan yung nasa COA circular. Meron na ring mga naunang desisyon ng Supreme Court O, ano yun? na nagsasabing ganun nga ang batas, ganun ang presumption. Ilatag mo ka anong desisyon sa Supreme Court. Sinabihan na kita Antonio Mendoza versus People. Naging presumption lang yan na ninakaw kasi hindi nakapagsumiti ng tinatawag na mga liquidation papers. Ito Sara nakasubmit eh. So, kung hindi ma-explica yan ng maayos ng defense, the presumption stays. At mabigat kasi yung pag-aamin ng dalawang hostile witnesses na eh. Mabigat yung pag-aamin ni Acosta na binigay niya bultuhan kay Colonel La Chica. Bawal yun eh. Bigat din yung kanyang sinabi na wala naman siya nakitang mga resibo, hindi na siya nagtatanong kasi trabaho niya yun eh. Hindi siya pwedeng... Ang problema sa iyo, hindi mo sinasabi sa mga nag-interview sa iyo. Lahat mo ng batas lang yan. Kapag sumasalungat na ito sa national security, ay hindi na siya pwede magiging batas, hindi mo na siya pwede sundin. Ang mananaig po ay national security. O bakit may national security na issue? Kasi dapat hindi malaman ng sinuman ang mga taong pinagbigyan ng pera. Para hindi malaman, itago mo. Kahit anong klaseng indikasyon, kahit resibo ng konti, hindi mo pwede bibigay. Napakabubo mo talaga ng abogado ka. Hey, huwag mong turuan ang tao ng mali. Ipasa sa ibang tao yon kasi yun ang malinaw na trabaho ng Special Disbursement. Tarantado ka. Paano mo may tatago ang pangalan ng mga taong pinagbigyan kung pipilitin mo ng SDO mismo magbibigay ng pera direkta sa mga tao na mga informante? Wala pong tiwala ang informante kahit sino, kundi sa kausap lang nila ng isa. Hindi nila kilala yung SDO, bakit sila bibigay? Sapat na po yun na dinisburse. Ang tawag doon, disburse ni Gina Acosta ang pera nandun kay La Chica. Kahit na sabihin natin ang final na magbibigay sa La Chica doon sa mga direktamente sa mga tao na mga pagkukunan ng mga intelligence information. Kaya dapat po i-educate nyo rin ang mga tao na mayroong tinatag na exceptions to the law. Kapag national security na ang pag pinag-usapan, exceptions to the law yan. Ha? Okay? So, ito naman, pakita na lang natin ang Tolentino Mendoza versus Sandigan Bayan. Dito ba? Antonio Mendoza. Saan ba yun? Malversation. Ito.
So, ngayon, ang pag-usapan muna natin dito ay ipakita ko muna ang habang hinahanap natin yung Tolentino Mendoza. Aha. So, pakinggan muna natin itong tarantadong ito. Officer. Hindi niya pwedeng i-delegate. Mabigat din yung kanyang pag-aamin na kaya lang naman niya ginawa ito kahit kung babasahin mo yung circular, labag na ito, hindi na tama dahil utos ng Vice President. So mabigat yon. Itong bagong testigo, yung ASEC ng Vice President, mas lalong lumalim tuloy. Magaling kasi yung pag-direct examination ni Attorney Divina Gracia. Nakatulong pa yung mga very pointed questions ni Senator Escudero. So mas lalong tumindi yung direct participation at direct accountability ng Vice President. Okay, attorney, kahapon po, sinasabi nung nakausap namin si Attorney Lulu na maraming mga self-incriminating na nabanggit doon sa naging pahayag ni Gigi Acosta. Kanina po, Gina Acosta. So kanina po, meron ba kayong mga nakita rin na mga self-incriminating na mga testimonya mula po doon sa Assistant Secretary ng OVP? Meron din, no? Kasi inamin niya na sila gumawa ng mga justifications, sila ang nag-request, at alam din niya na binigay yan kay La Chica nung naglabasan ng mga supporting documents. Alam din niya na walang official receipt at alam din niya na merong ibang pinaggamitan, mga tables and chairs at mga tree planting na hindi naman dapat, pero pumirma pa rin siya dun sa mga certification na tama ang paggagamit. So kung mapapatunayan na mali at there's already a presumption kasi may COA audit finding na yun ang presumption, alinsunod sa batas. Kung hindi nila ma-explain yan satisfactorily, edi mananagot siya administratively and criminally. So itong mga incriminating statements nila Nina Acosta and ni Ortonio kanina, attorney, what impression does it give the senator judges most likely? Enough na ba? Parang yung tanong, no, Chiki, kung enough na ba yung mga lumabas na yan for them to consider yung judgment nila? Or what impression does what impression does it give them? Well, una as I said, kasi hindi rin tayo pwede mag-prejudge kasi wala pang ebidensya yung kabila Yeah, Pero tama kung rin. assuming Yeah. hindi na sila magpe-presenta ng ebidensya, Mamalingki. mag-walk out sila o kaya Ah. i-waive nila yon, sa tingin ko meron ng sapat Kasi ang dami ng irregularity. Yung bang humingi ng budget ng intelligence and confidential fund, wala pa yung work and financial plan. Yung mga rason nila nung ino-audit sila at may exception ang COA, paiba-iba, nag-a-adjust every time na may pinupuna sa kanila. So yung irregularidad na bultuhang linabas pero binigay sa isang tao lang na hindi naman banded special disbursement officer, nasabit din siya doon. So ang dami ng mga yung walang resibo. Yung iba na ngayon noon, sabi mga may resibo, pinambili yan ng chairs and tables. Pero ngayon, iba na ang kwento, di ba? Ang sinasabi na ngayon, ay hindi yan pinambili ng chairs and tables. Binigay naming cash yan dun sa agent, pusa, agent, kung ano-ano mga pangalan, di ba? Mary Grace Piatos. At sinabi sa amin, pinambili yung iba ng tables and chairs o kaya medicines. Medyo hindi nakapanipaniwala yan. So, hindi rin natin maisip absent any other satisfactory explanation na siguro or maaring ilatag ng evidence for the defense. Kung wala yon, ang linaw naman na hindi lang iisa, maraming mga irregularities, pati na yung nagpaluwal siya ng sariling pera niya, tapos reimburse, bawal na bawal yon dun sa confidential fund. So, mga ito na pag-aamin, sa tingin natin maliit, pag isuma total mo kasi, makikita mo may pattern May pattern. At yung pag-aamin nila sa maliliit na bagay na yan, it puts them really on the spot. Ang maganda lang,
siyempre, hindi lang sarili nila ang kanilang, sinasabi nila totoo utos alam ng presidente ito. Ang linaw nga yung tanong ng impeachment court presiding officer, di ba? Mm-mm. Lahat ba ito alam ng presidente? Vice President? Alam. Meron ka bang ginawa o sinulat o ginawa na hindi niya alam? Sabi niya, wala ho. So, kinoconnect din nila ang sarili nila sa kanilang boss. That to me is very damaging. Mahihirapan na yung sinasabi ng ilan noon na hindi naman Vice President may sala dyan hanggang sa disbursing officer. Hindi naman niya alam ang nangyayari. She cannot be faulted for that. Yung teorya na yan, talagang out of the picture na. Kasi nga, dalawa na mismo na hostile witnesses, kakampi ng Vice President mismo, ang umamin na at nagsabi, alam niya, siya ang nag-utos. Wala kaming ginagawa na hindi niya alam tungkol sa confidential fund. To me, that is very damaging to the Vice President. Yes, yan yung impression po na tinatanong ko po kanina kung ano yung impression. So, kuwang-kuwa, klaro, malinaw na malinaw po. Kanina po, no, ay na-mention din si former VP Lenny Robredo na walang confidential funds. Nadatnan nila na walang confidential funds nga ng OVP, no, kasi wala nga si VP Lenny, confidential funds. Was it important to mention this? Well, legally, hindi masyadong important because hindi naman, meron kasing rule o prinsipyo sa evidence na you cannot be judged, faulted for the conduct of others. Kaya lang, para sa optics ng mamamayan, ordinary mamamayan kagaya natin, o lalo na yung mga hindi sanay sa batas o kaya sa proseso ng batas, importante para mai-compare nila. Why is that? Kasi meron ding testimony na na-elicit ni Attorney De Villagracia dito kay ASEC na ito, na sabi niya, pareho yung nakalagay dun sa regular budget ng OVP. Yung bang motherhood statements, yung mga good governance act, di ba? Kinopya din yan, linagay uli dun sa request for intelligence and confidential fund. So parang ang gustong ipihawatig ng kwan at umamin na pareho lang ito, di ba? At wala ngang detalye. So, number one, hindi tamang plano yan. Pangalawa, parang nag-double budget kayo. Meron lang budget yan, yung opisina, tapos nung humikay ng confidence, pareho pa rin yung linalagay nyo na rason o paggagamitan. So, these things are irregularities, to say the least, na maaring masabi natin, nakita na yan ng COA. Kaya nga, merong basihan yung disallowance ng COA eventually. Yun din, mafo-foreclose na rin yung sinasabi ng iba na hindi pa pwedeng gamitin yan kasi hindi pa final. Nagme-motion for reconsideration pa lang sila. Pero meron ng desisyon COA and bank na tininay na nga yung appeal. So the fact na mag-motion for reconsideration ang Vice President, hindi ibig sabihin babaguhin yan. Unless babaguhin, ay it stands na irregular, disallowed. At kung aakyat man sila sa Supreme Court, kasi karapatan naman nila yan, it will only be a grave abuse of discretion. At dahil inaamin ngayon nung testigo kanina na dumaan ito sa proseso, paiba-iba nga yung kanilang mga rason over time, hindi na rin nila pwedeng sabihin, pinaspasan ito ng COA, walang due process o kaya walang kabase-basehan. So, slowly yung mga maari nilang itayo na depensa, lumiliit. Yung kanilang wiggle room, lumiliit. But of course, we cannot prejudge. Hindi natin alam. Magagaling naman mga abogado niya. Baka meron pa rin silang ibang maipapakita na kanais-nais o kaya kapani-paniwala na explanation. Attorney, balikan ko lang po yung sinasabi ninyo kanina na hindi pwedeng magpalawal kapag yung usapin ng confidential funds. Ano po yung naba-violate nito? At saka kahit na hindi pa raw siya na-reimburse, di daw siya nabayaran doon sa 150,000. Masakit yun. Bigat nun Hindi Ba't ka parang ma-reimburse? hindi siya Ewan ko sa pero ako masasaktan ako. Ay, oo naman. Sa Ako ganong din. halaga. Yung iba siguro hindi. Kita ba ang dami na loko nito ni Domingo Cayusa? Ano pa? Kita mo may apila pa nga eh. Kung may apila pa, hindi mo siya pwede sabihin na nagkamali. Pakabubo mo talaga. O ngayon, itong presumption na binabasihan na ito yung case, Antonio Martinez pala. Antonio Martinez.
Basahin natin ang Antonio Martinez case. Ito yan Antonio Martinez case. Yan. Ito yung presumption, sabi nila na ang kay Mayor Martinez, acting Mayor Martinez ay hindi niya naibigay yung resibo. So from December 1986 to January 1988, petitioner was the officer in charge and acting mayor of Caloocan City. Inappoint pala sa ni Cory. As such, he received cash advances from the city government which were earmarked for specific projects. Specifically, petitioner received on or about December 24, 1986 cash advance of 100,000 pesos under disbursement voucher number 32734. On or about January 27, 1987, cash advance of 145,000 under disbursement voucher number 201. On or about January 20, 1987, cash advance of 300,000. So, ilan naman natanggap niya lahat? Ang una, 100,000, sunod 145 to 45. Tapos nakatanggap naman siya ng 300, so 545,000 na. Tapos 200 uli, so 745,000 ang natanggap ni acting Mayor Antonio Martinez. So for failing to liquidate, hindi siya nakapag-liquidate, hindi siya nagsumiti. So nag-demand letter sa kanya ang City Treasurer noong June 1, 1995. Special Prosecution Officer Francisco Illustre Jr. Tapos nagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan ng 4 na informasyon for malversation. So nangyari, nakalagay dito, ay on or about December 24, 1986, but sometime subsequent thereto in Caloocan City, Philippines, and within the jurisdiction of this court, accused Antonio Martinez, a public officer being then the OIC acting mayor of Caloocan City, having received cash under disbursement, ito, nagtanggap. And despite demand made by Norberto Asarcon, OIC Treasurer, directed to sub-liquidate, thereby causing damage, prejudice. So, ibig sabihin, willfully, unlawfully, penously misappropriate and convert for his personal use. So, ang issue dito is napakaigsi lang ng kasong ito. The issue is whether the Sandigan Bayan acted with grave abuse of discretion in denying petitioner's motion to quash filed against him on the ground that the informations do not charge the offense and that there was no prima facie case. It is an admitted fact that as acting mayor of Caloocan City in 1986 to 1988, petitioner received the 745,000 for specific projects and that the city treasurer subsequently made demands for him to submit liquidation of the cash advances. Petitioner failed to do so. Hindi siya nagbigay ng kahit anong resibo. Kaya nagkaroon ng presumption na tinatawag na malversation. Kung ikumpara mo kay Sara, ang kay Sara, nakapagbigay siya ng resibo. Ibang sitwasyon. Ang resibo pa niya ay hindi ka lang tinanggap ang resibo ni Sara. Hindi tinanggap, pero ibig sabihin, hindi ni-recognize. Pero sa unang binigay na 125 million ay halos kalahati, magkano? 73,000 lang ang hindi kinonsidera. So, ibig sabihin, may partial na inaprubahan ang COA sa naunang confidential fund ni Sara. So ngayon, makatarugan ba yan kung ano na siya? May partial na kinilala na maayos pagkabigay, tapos kinakasuhan nila ni Luistro ng buo para sa buo na 125 million. Grabe, 125 minus 73, that is minus 70, that is 55 minus 3, so mga 52 million ay inaprubahan. Hindi naman siya 125 million ang ninakaw niya. Kasi unang-una, kung may ninakaw siya, ang akusasyon niyo ay buong 125. Tapos, ang pinapasauli lang ng kuha sa kanya, 73. Ganon po, kasimple nakita na ninyo,
ang injustice dito sa ginagawa nila. Okay? So itong si Domingo Cayosa ay hayop ka. Domingo Cayosa. Masyado kang bias mula noon pa. Okay, hanggang doon lang siguro kayo. Bakit Rolando Hoxon, opinion mo hindi? Nakakaiyak po yan sa mga DDS. Ha? Graceline, kuno condition na, kino-condition ang isip ng mga tao. Talaga kino-condition nila. Virgie Piquero. Tapos, si Mary Jane Andrade, Ohio gozaimasu. Si Princess niya, Nicole. But until they can't connect BP Sara to their narrative, sabi niya, LC sa Vedra, anong dahilan takot sila kay La Chica? Ewan ko ba kung bakit takot sila kay La Chica. Sabi ni Domingo Cayosa, hindi daw mapagkatiwalaan, baka mabaliktad sila. Di, ang kasalanan nyo yung magiging suppression of evidence yung ginagawa ninyo. LC Saavedra, tapos si Ophelia Taipan. Alam nila yan na to na kunwari na lang sila sa tagal ng may confidential. Larry Magnait. At baka ito na si Cayosa ang gumagawa ng script. Virgie Piquero, Sir, si kidnapper Castro natulog sa hearing, bakit di pa nakulong? So, Oscar Panic, hadlock prosecutors kay La Chica. Helen Baguio, tapos Ophelia Taipan, ulyanin na si Cayosa, Cayosa. Virgie Piquero, LC Saavedra, Dranreb. Ang prosecution ay ginagawa lamang ang tama, gumagapang hanggat sa mahuli ang ulo ng buhaya. Problema hindi na ayaw naman nila gamitin ang testimonya nila Chica. Ibig sabihin po, hindi po pwede, bawal po may pinagpipilian ka. Bawal po yan. Iskarpalik, lawlaw si Cayosa kung may ebidensya. Tapusin na buwas. Siyempre, si Kevin dyan, takot sila dahil malaman nila ang totoong paggamit ng confidential fund at masupalpal sila at napapahiya sila. Tama po, yan po ang nakikita ko dyan. Kasi baka matalo sila. Marilyn Bondoc, Graceline, baka po kasi matapos agad ang impeachment. Oscar Padek, bottom line, sa impeachment, hadlock sila kay BP is sa flood control anomaly. Bakit na tinigil yung flood control? Philip Isagalla, tama po kayo. Duaraycan, gumagawa siya ng kwentong twist. Kung gumigit na si Kausing, may matutunan niya ngayon, wala na. Hey! Puro kayo kwento, quick. Oscar Palek, Ron Robert Go, pag namatay si Tatay Diggs, okay. Sa mga DDS, bahala na kayo. I-share ninyo para may marinig ibang DDS. Tapos, ang akin lang, paki-like, paki-share, kung hindi pa ka na-subscribe, subscribe kayo para maririnig ninyo ang patas na pagpresenta kahit na tayo makakampi na kay Sara Duterte. Okay? So, ang sasabihin natin ay kung mayroon lang mga api kung magpapapi at kailangan ang umayaw ay hindi nagwabagi. Ang nagwabagi ay hindi umayaw. No. Gaya sabi ng the greatest Ilocano singer na si Freddy Aguilar. Okay, ladies and gentlemen, this I want to say to you. Kaaway nyo man ako o hindi, kaayon ba kayo sa aking opinion o hindi, may isa siguro tayo mapag-usapan na sa tingin ko ay tayo ay pwedeng magkampi-kampi. Ito po, ladies and gentlemen, ay yung usaping katarungan sa Pilipinas. Nakita nyo na sa impeachment, walang sapat na katarungan. Sa umpisa pa lang ay binabali na para magkaroon ng kaso. Lumalabas naman na kulang-kulang pa na ebidensya nila. Kagaya ng grave threats sila, wala pala silang ebidensya. So, gagaya nitong confidential fund, wala din pala silang ebidensya. Wala silang ebidensya may ipapakita na si Sara mismo nagnakaw. The only way na matalo ni si Sara sa confidential na istoryahan
o confidential fund ay kung may ebidensya kayo may ipapakita na totoo binulsa ni Sara ang pera. Pero kahit pagkakamali lang yan, irregularidad, wala yan kung impeachment na pag-usapan. Maaring guilty si Sara sa criminal law, criminal case, pero ibang usapin ang criminal case. Ibang usapin ang political case. Political case po ito. Matandaan niyo, yan po ang pinaka-problema. Tapos nakikita natin si Boying Rimulya, sampa ng kaso sa kanyang mga kalaban. Tapos hindi siya magsasampa ng kaso sa kanyang mga kakampi. Yan po ang iniiwasan natin. Walang patas na laban. At bakit ka biglang sasampa ng kaso kay Jinggoy? Wala naman palang in-insert si Jinggoy na budget. Bakit? Dati kasuhan mo si Joel, Villanueva, tapos imatras ka, hindi mo kinasuhan. Dati kinasuhan, gusto mo kasuhan si Jesus Cordero, umatras ka para hindi nakakasuhan. Tapos si Marcolita na walang kasalanan. Paano? Kailan pa magiging plunder ang donasyon para sa eleksyon? Hindi po pwede yan. Maling-mali ka dyan, Rimulya. Tapos, kayo naman, mga tao mo dyan sa Department of Justice, pakasuhan nyo sa korte, sa criminal case, ng grave threat si Sarat. Hindi, wala namang grave threat. Ba't pinagpipilatan ninyo? Yan po ang iniwasan natin na ganong mga sitwasyon. Kaya, tatakbo po ako, Senador. Number 1, ang target ko po para makipagdebate. Para kung makipagdebate, malalaman po ng buong bayan kung ano ang dapat na magiging sistema ng katarungan sa Pilipinas. At matutuwa ako kung merong ibang mananalong senador na kupkupin ang aking advokasya. Siyempre, wala tayong pera. Nakikita ko na hindi ako mananalo. Pero sapat na po yung plataforma na kung sa debate sa mga tumatakbong pagkasenador ay ipapakita ko ang argumento na ito. Makinig po kayo. Para po matigil ang sistema na bias na pangkatarungan sa Pilipinas, kailangan ilagay natin, ibalik natin sa kamay ng may-ari ng kapangyarihan ang usapin sa criminal cases, civil cases, administrative cases sa mga korte, sa ombudsman, sa prosecutor's office, at sa klase-klaseng civil service na mga opisina. Paano natin may ibabalik? Tingnan ninyo ihambing ninyo ang sitwasyon. Ngayon sa Pilipinas, puro mga judge ang nagdidesisyon kung administrative case, ombudsman o di kaya ang ibang mga napulkom at ang IAS. Ang iba pa ay yung mga administrative cases sa Department of Agrarian Reform, sa Department of Environment and Natural Resources, sa marami pang opisina natin sa administrative. Ngayon, nakakasiguro ka ba na lahat yan ay tama? Patas ba ang laban? Kung sa criminal case po, lagi nating nakikita na lugi ang mga mahihirap kasi hindi makakakuha ng abogado na masigasig pag wala silang pera. Naasar din ako sa mga abogado sa PAW. Bakit hindi kayo magserbisyo ng tudo-tudo? Alam ko mga magagaling kayong abogado riyan. Ang isang lawyer na nanggaling sa PAW ay si Associate Justice Inting. Naging sikat, naging magaling na justice sa Supreme Court. Ang aking pakiusap sa inyo, serbisyuhan nyo ng tudo ang mga tao na inyong mga kliyente. Kasi ang problema, lagi nyo sinasabi, umamin ka na lang para sa mababang krimen. Mali po yun. Mali po yun. Hindi kayo nakakonsidya. Kahit na yung tao na hindi gumawa ng krimen, inakusahan lang, pinapaamin nyo, ang objective niyo ay mapaparusahan lang na maiksing preso. Na maiksing panahon sa kulungan. Yun lang ang target ninyo. So ngayon, panahon na po, ladies and gentlemen, na babaguhin ilagay na sa kamay ng may-ari ng kapangyarihan ang
paghusga sa kung sino ang may kasalanan at kung sino ang walang kasalanan. Kopyahin po natin ang United States of America na jury system. Kung tatakbo ako, makipagdebate ako, ipipresenta ko pa itong plataforma ko. Na kung saan gusto ko ipatayo ang hukom ng mga tao. Na tao mismo ang maghusga, hindi ang judge. Kukopyahin natin ang USA na style na kung saan 12 na napili sa mamamayan sa isang probinsya o di kaya lalawigan o di kaya lungsod na siyang uupo sa loob ng korte makikinig para sa mapaglalatag ng mga ebidensya sa paglilitis sa lahat ng mga korte sa buong Pilipinas. Bayan, dito na makikita mo ang ganda kung tao mismo ang maghusga. Bayan, tandaan niyo po, ang ating Pilipinas ay hindi magiging Pilipinas kung wala ang mga Pilipino. Sa ating konstitusyon, ito po'y binuo, pinagbubutuhan ng mga tao na majority at nagsabi ng yes votes para magkaroon ng konstitusyon at ang konstitusyon ay susundan natin sa lahat ng gawain pangpamahalaan, kasama ang paghusga. So, 3 lamang po ang pinakamalaki na kapangyarihan sa isang bansa. Kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas. Kapangyarihan sa paggagawa ng batas. Kapangyarihan sa paghusga kung may awayan sa gitna ng batas. Lahat ng ito ay nakaukit sa ating konstitusyon sa Article 2, Section 1 na sinasabi, ang Pilipinas ay republican at demokratikong bansa. At ang lahat ng soberenya ay nakatira sa mga tao. At ang lahat ng pampamahalaang kapangyarihan ay nagsimula sa mga tao. Kung sa Ingles na nakasulat, the Philippines is a republican and democratic state. The sovereignty resides in the people. And all government authorities emanate from them. So kung ganoon, paano natin ginaganap ang kapangyarihan sa pagpatupad ng batas? Naghahalal tayo ng presidente, vice-presidente. Naghalal tayo ng mayor, vice-mayor. Naghalal din tayo ng gobernador, vice-gobernador. Tanong, paano natin pinapatupad ang ating o ginaganap, nilalasam natin ang kapangyarihan natin sa pagsasagawa ng batas? Hinahalal natin ang mga congressman at senador. Hinahalal natin ang ating mga bukal at mga konsyal. At sa barangay na level, hinahalal din natin ang mga kagawad. So ang tanong, paano natin ginaganap ang kapangyarihan natin sa paghusga? Wala. Wala. Kasi tinatalaga lamang ang judge ng presidente ng Pilipinas. Tinatalaga lamang ang mga justice ng presidente ng Pilipinas. Bullshit. At napatunayan natin sa karanasan ng ating buhay, lagi lamang po may bintahan sa awayan sa mga korte natin. Lagi na lang kung walang bintahan, may takutan para matatakot ang judge. Sa ngayon, para matitigil na yan, kailangan panahon na itayo na natin na kung saan ang mga tao na mismo ang maghusga kung sino ang guilty at sino hindi guilty. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid ko. Kay Bing Liwag, kay Mine, kay Roland Docson, ano nakakayak? Siyempre nakakayak po yan sa mga DDS. Huwag ka na mang-asar. Okay? Salamat po. Salamat.